Bismillah walhamdulillah wassalawatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad syarahna lakunna fima hadaratil madiyati al-wahdatul ula al-inayatu bis-sihhati ad-darsus sabi'u inda at-tabibi al-hiwar baina at-tabibi wal-maridi. Natapos natin nung nakaraang linggo ang patungkol sa hiwar bainat tabib wal marid, or ang isang doktor na lalaki at isang doktor ay isang may sakit na lalaki. Okay, kasi ang tabib ay tukoy na doktor na lalaki na iisa lang. Okay. Atibba, wag pang maramihan. Okay. Ang marid ay ang lalaking may sakit. Okay. So hopefully dito ay malinaw ang pagkakagawa ninyo ng inyong mga assignment. Tama? Dahil ito ang inyong assignment nung nakaraan. Tama ba? Ito ba yung assignment nyo nung nakaraan? Okay. Na ginawa nyong tabiba at marida. At tabiba at al-marida. Tama? Bakit parang wala akong kausap? Am I alone? Ay, ganun. Nag-iisa lang ba ako? Okay. So, kailangan natin gumising ha. At ito ay last day natin sa ating first sem. Di ba? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Pero yun, tayo magpasalamat sa Allah at matira ang matibay, alhamdulillah. At ang tunay na ang nagwawagi ay siyang tinawfikan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ngayong gabi ay ating tatalakayin ito. Assignment nyo to, di ba? Al-wahdatul ula al-inayat. Okay. Yung patungkol pa rin ito doon sa tawag dito. Doon sa hiwar ng doktor at ng tabib. Okay? Ad-darsul awwal, sulat mo na. Okay. Ad-darsul awwal, da' al-alamata sahih aw khata' thumma sahih al-qata'. Okay. Ang patungkol dito ay pare-parehas naman ang instruction mula pa nung una, paulit-ulit natin na ganito yung mga assignment natin, na kung saan pag nilagyan mo ng check, ibig sabihin ang jumla na ito ay tama. Okay? Pag nilagyan mo ng X, ang jumla na ito ay mali at kailangan mong isusulat yung tamang jumla. Tama? Saglit lang ha. Yung ating recording ay... Nga pala, sa mga mag-review na kayo ha, ang recorded natin na tawag dito na mga aralin na mga nakaraang mga linggo ay nandoon po. Mag-review po ang lahat sapagkat natitiyak ko na sa isang linggo ay wala na tayong pasok at doon ay mag-e-exam na. Okay, hopefully ay may natutunan kayo. Hindi kasi importante sa akin kung mataas yung grado mo sa exam. Ang importante sa akin is may natutunan ka sa mga pinagdadaldal ko dito. Kung may natutunan ka nga ba o sadyang natutulog ka ba sa aking klase or
naka-online lang basta para sa attendance. Allahu alam, pero hindi ko huhusgahan ang inyong mga intensyon patungkol dito. At ang Allah lamang nakakaalam ng ating bawat intensyon sa pag-aaral, nawa ito ay ikhlas, nawa ito ay panatilihin natin na para na lillah ang pag-aaral, para maalis tayo sa kamangmangan, sa jahil na estado. Okay? Yun yung pinaka-purpose natin. Unang-una, lillah, para sa Allah, kaya tayo nag-aaral. At pangalawa ay ang maalis tayo sa jahil or sa kamangmangan. Okay? Yun ang pinaka-purpose nating lahat. Okay? At syempre, makapagsagawa ng mga tamang ibada. At nag-aaral din tayo ng Arabic para mas maunawaan natin kahit papaano, hindi man lahat, pero kahit papaano magkaroon tayo ng idea, kaya nag-aaral tayo ng Arabic sa Quran. Okay? No, hindi na natin papasukin ang tafsir, pero ang tafsir ay natapos na. At hindi wala tayong karapatan na itafsir ang bawat salita, pero ayon sa mga pinag-aaral natin, ito lang yung pwede natin itafsir at wala tayong kakayahan na itafsir ayon sa ating mga sariling pag-iisip ang Quran, sapagkat ito ay naitafsir na ng ating mga ulama, naitafsir na ng mga sahaba, mga tabi'in, di ba? Kumbaga tapos na. Dapat nandun na lang sa atin yung una, ang sabi dito nga, ulitin ko, itatama mo daw ang maglalagay ka ng alama, da or put, parang tama. Da na fi'lul amar, ito, or put, maglagay ka ng alama, ng palatandaan kung siya ay sahih, ganito. Pag khata naman, ganito naman siya. Summa sahil kata, ito naman ay fi'lul amar, itama mo naman yung mali, sabi niya. Pagkatapos, summa sahih, itama mo ang mga mali. Okay? So, pero minsan, pag alam natin minsan na mali na tayo, pero patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kamalian. A'udhu billahi min dalik. Pero, ganun talaga. Alam natin na mali na yung pag-ibig, iniibig pa din natin. Joke lang. Number 1. Wala tayong pinaghugutan, ha? Joke lang yan. Patalastas. Tanawal al-maridu katsiran minas sukariyati. Okay, sahih. Kasi kumain daw or nag-intake, ang tawag dito? Basta kumain ang may sakit ng marami mula sa mga sukariyat, yung mga dessert, mga matatamis, sukar, or mga sukariyat, basta matamis. Okay. Yun daw na kumain daw yung may sakit na lalaki ng mga maraming mga sukriyat. So tama yun, sahih. Hindi mo na kailangan maglagay dito. Ganun. Okay, number 2, hawal al-maridu mumarasat ar-riyadati. Okay, tama. Nag-try ang may sakit na mag-practice para mag-exercise. Sahih yun. Okay, kanat halatul maridi khatiratan. Tama. Okay, yung sitwasyon nung pasyente ay khatir or in a danger situation. Okay. Number 4, pay ba'da talatati ashhurin, talatati kana dagtu adiyan. Talatati, di ba isang buwan lang yon? Hindi siya 3 buwan, di ba? Ashhurin, isang buwan lang yan. Mali. Okay. Okay, isang buwan lang yan. Ilalagay niya dito isang buwan. Okay, number 5. Ittaba al-marida himyata walam yumarisul riyadata.
sumunod daw ang pasyente para mag-diet pero hindi siya nag-exercise, nag-practice na mag-exercise. Mali yun, di ba? So, ilalagay nyo din mali, ilalagay nyo dito yung right answer. Okay. Wala na pala. At-tadribul tani. Ijab bil bikhtisab. Amma ay. Okay. Limada. Okay. Sasagutin din yan. Limada kabalal maridu tabimi. Bakit kinatagpo ng may sakit ang doktor? So, lalagay nyo dito yung sagot. Okay. Number 2. Mada kalalahu tabibu. Anong sinabi ng doktor? Limada lam yumarisir maridu riyadata. Bakit hindi nagpractice ang may sakit na bakit hindi nagpractice ang may sakit na mag-exercise? Dahil siya ay busy. Okay? Mashgulun daiman. Okay? Mada tatanawala maridu katiran. Ano ang mga kinain ng may sakit? Okay, 'di ba kumain siya ng mga matatamis, mga ganun. 'Di ba? 'Yan yung sasagot niyo dito. Number 5, ad-dawa'u wahdahu la yakhfi. Mada yaf'alul maridu? Anong ginawa ng may sakit? Yun yung number 5. Okay, mata sayataqbalu maridu at-tabiba. Kailan? Kasi dahil may sin siya, eto na niya, may sin siya, so in the future. So, kailan daw kakatagpuin or makikipag-meet up ulit ang may sakit sa kanyang doktor? Okay? Ulitin ko. Kailan ulit makikipagkita or makikipagtagpo or pupunta sa clinic ng doktor ang pasyente na yon? Sayataqabulu, ibig sabihin sa present pa siya, pero malapit na siyang mangyari. Okay? Kasi yung nagtagpo sila after 1 month, tapos nang nangyari. Okay? Yung, di ba sabi ng doktor ay makipagtagpo ka sa akin after 1 month. So, hindi 1 month ang sagot. Ang sinabi doon ng doktor na after 6 months. So, 6 months yung susulat dyan. Okay? Naintindihan ba? O sadyang natutulog na yata ulit? Okay. Mamaya may surprise akong gagawin para hindi matulog ang mga estudyante. Last day naman natin ngayon. Hindi ko lang alam kung anong plano ng management, pero tayo ay tagapagturo lamang. Kung anong mga plano nila ay nakakabuti yon para sa ating lahat. Okay? Kami ay tagapagturo lang. Okay. Mufradat. Okay, ang mufradat at tadribul awwal silbayn al-kalimatain al-munasibatain. Okay. So, parang i-match nyo lang yung right parang right na jumla or right na word sa isang word. Yung ano ba ang kunwari ang jumla na Ahmadu, saan ba siya naka-fit? Para idugtong, hindi naman Ahmadu katiron. Hindi naman pwedeng ganon, di ba? Ang sagot, siyempre i-reveal na natin. Ahmadu, hindi katira doon. Hindi murtafi'un, hindi saminaton. Saminaton? Ay pwede. Ay hindi. Hindi siya saminaton kasi dahil sa ta'ul marbuta. Okay, kasi si Ahmad ay lalaki. Nahifon. Ayan, pwede siyang nahipon. Khatiro. Katiraton, hindi rin siya pwedeng katiraton. Okay, danger. Shadidun. Okay. Pero ang pinaka-pit ay si nahipaton. Nahipon pala, nahipaton. Okay, yun ang pinaka-pit na kay Ahmad, nahipon. Si Ahmad ay payatut or payat.
Okay, number 2, al-halatu, yung kalagayan niya. Ano ang kalagayan niya? Yung hal. Ito ay kalagayan niya ay khatiratu, nasa in danger. Ay, bakit mo si Maryam? Ito. Okay, ganyan. Nasa in danger situation ngayon. Okay? Teka, mainit. Okay, pag si Maryam naman ay siya ay saminatun kasi siya ay ayun, may taol marbuta diyan. Si Maryam ay saminatun, mataba. Okay. Si Ahmad pala hindi nabanggit, no? Hindi na nabanggit pero walang ibang choice kundi nahifon. Alangan naman na nahifatun. Pag may taol marbuta diyan dapat babae din to, hindi siya pwedeng maging Ahmad diyan. Okay? Yun yung gusto kong ipaliwanag din. Baka sabihin nyo, saan galing si Ahmad? Bakit si Maryam nandyan? Okay? Okay, sunod. At-ta'amu. At-ta'amu, katirun. Yun, pwede. Katirun. Yun. Diba? Ad-dagtu. Murtafi'un. Okay, blood pressure. Al-alam. Al-alamu. Al-alamu? Shadidun. Okay, yeah. Okay. Severe pain. Okay, next. التدريب الثاني املى الفراغ بالكلمتين بكلمتين مناسبة من عندك. Okay, parang complete the sentence, I think. At nag-i-start ito sa marastu. Okay. Marastu riyada. Okay. Kabaltu ba'da sittatu ashhurin. Diba? Number 3, akhadtu, nag-umpisa ako na mag-practice or exercise, ganon. Okay, mag-diet. Okay. Tanawaltu, kumain ako ng or nag-consume ako ng tanawaltu dawa. Okay. Number 5, ittaba'tu, sumunod ako sa pagda-diet. Ganun. Number 6, sharibtu labana or sharibtu haliba, sharibtu shaya. Okay. Yan, dali lang yan. Basic na basic sa inyo yan. Burahin ko muna ha kasi baka mag-save na naman. Okay, next. Okay. الوحدة الأولى العناية بالصحة الدرس الثامن. Okay, الدرس الثامن. ملاحظة نحوية. Okay, ملاحظة نحوية. Ito na yung zamanul fi'li. Nasa fi'il na tayo. Ay, hindi ako makasulat. Sorry. Okay. Nasa zamanul fi'li. Or, ano bang Tagalog nito? Yung zaman, parang yung tense. Future tense, present tense, past tense. Yun naman, di ba? Talaga. Okay. Tama ba yung pinagsasabi ko? Nandito na tayo sa past tense. Siya yung fi'lul madi. Present tense, fi'lul mudari. At future tense, itong mustakbal. At magiging future tense lang siya or mustakbal pang hinaharap dahil sa sin tsaka saupa na dudugtong dito sa fi'lul mudari. Itong fi'lul mudari talaga yan. Pero, ang ginamit ng muallif ay al-hadir. Al-hadiru. Pwede naman yon. Isa sa mga pangalan ng fi'lul mudari ang al-hadir. Pangkasalukuyan or present. Di ba? Pagka kunwari, nagtanong yung teacher, nasan si Ahmad? Hadir. Pag babae naman, nasan si Fatima? Hadira. Ganun. Na kukuha ba yung mga pinagdadaldal ko or ano?
Ad udrus walahid. Okay, udrus walahid. Etong udrus walahid, pautos yan. Udrus. Pero ang inutusan dyan lalaki, isang lalaki lang. Pag dalawang lalaki, udrusa. Pag tatlong lalaki pataas, udrusu. Okay, parang ganito. Udrus. Pangandahin natin yung sulat natin, nakakahiya. Udrusu. Okay. Udrusu. Pag babae naman, udrusi. Isang babae lang ha. Udrusi. Okay. Mag-aral ka. Pautos siya, pautos. Fe'lul amar. Hindi na nabanggit dito yung fe'lul amar kasi madali na naman yung fe'lul amar. Puro utos-utos lang yun. Yung manager yun. Kasi utos siya ng utos. Okay. Nandito na tayo sa may mga sanadik or mga boxes na kung saan ay nakalagay al-madi. Ito yung past tense, al-hadiru, ito yung present tense. Ito na, yung mustakbal. Nabanggit na ulit dito yung sin tsaka saupa. Ayan. Sin tsaka saupa. Pag nakita natin sa Quran yan, ibig sabihin, siya ay future tense. Pwedeng, ang sin kasi, malapit na siyang mangyari tulad ng tinuro ko sa inyo nung una, di ba? At ang saupa, malayo pa siyang mangyari. Pero mangyayari siya in the future. Okay? Ang sin, lalagyan natin tatandaan ang sin. Di ba nabanggit kanina yon sa yung sin na yan doon sa ano natin pa? Saan na ba yun? Asan na yung sin dito? Ayun, sayatakabalu. Eto. Ay, hindi makasulat. Eto. Sayatakabalu. Okay. Ang ya doon, tumutukoy takdirhu, huwa. Okay. At ang sin dito, ito yung sin na sinabi kanina doon. Ito po, fe'lul mudari siya. Or fe'lul hadir. Okay? Yan ay fe'lul hadir or fe'lul mudari. Na kung saan ang sin na to, itong binilugan ko, ay dudugtong lang siya sa fe'lul mudari. Lagi nyo tatandaan yan ha. Ang sin tsaka saupa, dudugtong lang siya sa fe'lul mudari. Or fe'lul hadir. Yun yung binanggit dito. Ayan, tinan nyo. Teka, burahin ko muna. Tinan nyo. Meron siyang plus dito. Diba? May plus siya dyan. So, tapos hadir. Dudugtong lang siya dun sa hadir. Okay? Yung sin plus hadir. Okay? Magiging al-mustakbal siya. Okay? Pag saupa plus hadir, magiging mustakbal din siya. Okay? Pero ang pagkakaiba ng dalawa na yon, etong sin, malapit na siyang mangyari. Pwede siyang mangyari mamaya, bukas, makalawa, or sa susunod na linggo, sa susunod na after 1 month, ganyan. Pero yung saupa, mangyayari siya after a year, mangyayari siya after 5 years, 10 years, no? Basta malayo pa siyang mangyari, pero mangyayari siya after pwedeng 30 years, no? Ganon, 20 years, at magpakailanman. Ay, hindi, joke. Walang magpakailanman. Okay. Hadata. Ang unang example, al-mithal, ay ang hadata. Lagi niyong tatandaan, gusto ko isulat ninyo ang hadata, ang fi'lul madi. Mabni bil fatha. Or fatha daiman or basta fatha siya lagi. Okay, maftuhul akhiri abada. Sabi nga ni Ibnu Ajurrum, ang fi'lul madi maftuhul akhiri abada. Ang dulo ng fi'lul madi ay maftu or bil fatha, mansub, fatha lagi yan. Hindi siya pwedeng maging kasra kasi nga bawal yun sa rules ng fi'il. Ang kasra, bawal sa rules ng fi'il ang kasra. So, either fatha siya, damma, or sukun. Okay? Walang kasra sa fi'il.
Makakasra lang siya. Saka na yun. Okay. Okay, tinan nyo ha. Puro fathayan lahat. Kasi nga sila fi'lul mudari. Okay. Tazawwaja. A'tamara. Safara. Okay. Tinan naman yung hadir naman. Yung fi'lul mudari. Yahdutu. Okay. Yatazawwaju. Okay. Ya'tamiru. At yusafiru. Okay, tinan nyo ha. Damma naman siya. Marfu'un abadan. Hatta yadkhula alayhi nasibun aw jazimun. Yun yung paliwanag ni Ibnu Ajurrum. Okay? Hanggang pasukan sila itong fi'lul hadir. 'Di ba natalakay na natin 'yon? Pag naging lam, pumasok sa kanya dito, may lam dito sa unahan niya. Ay sorry. Mali. Pag may lam siyang ganyan, lam, magiging sukun siya dito. Okay? Pag nilagyan din natin ng lam, dito, magiging sukun yan. Okay? Parang, lam yahdut. Okay? Dito sa pangalawa, lam yatazawwaj. Okay? Dito naman, lam ya'tamir. Magiging sukun. Okay? Pag yung magiging fatha naman siya, yung fi'lul mudari, magiging fatha dahil sa lan. Meron na ding isa na lan, magpapapatha siya. Okay, magiging fatha dyan. Okay? Yung in, yun. Marami yun, 10 yung jawazim. Ay, sorry. Hindi pala kasama yung in. An. Okay, an. Walan, waidan, wakay, walamukay, walamul juhud, wahatta, wal jawabu bilfa, wal wawi, waaw. Yun yung mga hurufun nawasib or na binanggit ni Ibnu Ajurrum na magpapapatha dito sa fi'lur mudari. Okay? Pero hindi yung tinalakay pa dito. Ang tinatalakay ngayon, ito sin saka saw pa. Pag pumasok ang sin, pag kunwari nilagyan natin dito ng sin, okay? Sa yahdutu. Yahdutu pa rin siya, hindi siya mababago. Okay? Sa yahdutu, mangyayari pa lang siya, pwedeng mamaya, bukas, or sa ito pala. Ayan, di ba? Pag nilagyan ng sin yan, ito siya dyan. Sa istiqbal. Magiging future na siya. Okay? Sana all future. Okay. Okay, yatasawwaju. Sawfa yatazawwaju. Sawfa, ibig sabihin, malayo pa siyang mangyari. Yung sawfa, yun, idudugtong mo lang dyan at magkahiwalay sila, ha? Magkahiwalay yung sawfa dun sa fi'lul mudari. Okay? Ganon. Sawfa in the future. Ganon. Okay? Magpapakasal siya. Ya'tamiru, sawfa, yusafiru, maglalakbay siya after 1 year, gano'n. Matagal pa siya, pero maglalakbay siya. Gano'n. Yan ang patungkol dyan. Basic lang yan. Kaya niya yan. Basta yun lang yung, yung kaida doon. Yun lang yung formula doon. Ilalagay ang sin tsaka sawfa sa fi'lul hadir. Hindi siya pwedeng ilagay doon sa fi'lul madi. Hindi mo pwedeng lalagyan dito ng sin na ganyan. Okay? Sa hadata. Hindi pwede. Okay? Kasi, paano mo gagawin future ang past na? 'Di ba? Hindi mo pwedeng gawin ang future yung past. Kunwari, may ex ka, ex-husband, ganun. Hindi mo na siya pwedeng gagawin future kasi naging ex mo na, naging past na siya. Ang hirap naman isingit. Sorry. Sige. Hopefully, unahan nyo yung sample ko, no? Joke lang yung mga iba kong sample. Huwag yung seryosohin. Okay. Nakakahawa talaga ang isa kong chef. Okay, at dribble awol. Okay. Iktaril fi'la. Okay. Ito fi'lul amr yan, fi'lul amr. Pautos. Okay, al-fi'l al-munasiba mimma bainal qawsayn. Okay, kama fil mithal. Okay, may sample dito.
May mithal naman siya. Meron siyang example. Dapat kung ano yung sample niya. Parang fill in the blank din siya. Okay. Pero, kunwari, yung sample dito sa al-mithalu, Akhi sayasafiru gadan ilal Makkata. Okay. Ay, hindi na ako makasulat. Saglit. Hindi ako makasulat. Sorry. Ayun, pwede na. Naghang. Kakatawa kasi yun. Okay. Akhi sayasafiru gadan ila Makkata. Pag ukhti satasafiru gadan ila Makkata. Kunwari, ginawa natin ukhti yan. Kasi yung akhi, lalaki, kaya iya ang nilagay natin. Pero pagka babae naman yung tinutukoy natin, yung kapatid natin babae, sa tusafiru. Okay. Takdiru hiya. Ang kanyang kapatid daw na lalaki ay magbibiyahe bukas papuntang Makkah. Yun yung ano yan, yung ibig sabihin yan. At yung saya sa firo na yan, eto siya. Dito niya pinili. So, ganun lang. Isusulat mo lang dito yung sagot. Okay. Hopefully, nakuha yun, ha. Uy, bismillah. Okay. Number 2. Akhi al-an. Tingnan nyo yung jumla. Mayroon siyang al-an. Ibig sabihin ngayon. So, ano ang al-an? Present. Yun ay fe'lul mudari or fe'lul hadir. Okay. Akhi safara, hindi siya pwedeng safara kasi tapos na. Okay? Yusafiru al-ana ila Makkah. Hindi na siya pwedeng lagyan ng sayasafiru. Sayusafiru. Hindi na siya pwedeng sayusafiru. Bakit? Kasi ito nga dahil dito sa kasalanan ng al-ana yan. Ang binabanggit niyan ngayon. Okay? Ang kapatid ko na lalaki ay maglalakbay siya ngayon papuntang Makkah. Okay, ila Makkata. Pansinin ninyo. Ito, tsaka ito. Ang sabi ko sa inyo nung mga nakaraan, ang trabaho nitong itong mga ila, ikakastra nila yung susunod na kalima sa kanila. Tama? Kausap ba ako? Okay. Ikakasra nila yung mga susunod na kalima at yung susunod na kalima na yon ay isim. Walang pagdududa. Bali-baliktarin man natin ang mundo, bali-baliktarin man natin ang naho. Ang trabaho nitong ila, kaya niyang baliktarin, kaya niyang ikasra ang susunod na kalima sa kanya at ang kalima na yon ay isim. Ismun. Okay? Ang kalima na yon ay ismun. So, therefore, the word Makkah is a noun or isim. Okay? Ang Makkah ay isim. Kaya, ang kasagutan dito, mga kapatid, bakit hindi niya nakasra? Ang libro po ay hindi nagkamali sa pagkakataon na ito. Okay? Kundi tama ito. Ilal Makkata dahil ang Makkah kabilang siya sa mamnuun minas sarf. Okay? So, therefore, ang fatha dito, nasa kalagayan siya pa rin ng kasra. Kasi mayroong far'iya, ang khafdi, wa huruful khafdi, wahiya, hindi pala, wal khafdi, al kasra, wal ya'u, wal fathatu. Okay? Yun yung sabi ni Ibnu Ajurum. Isa sa mga pamalit, kung hindi pwede ang ya, gagawin niyang patha. Okay, kung hindi pwede kasi ang mamnu minas sarf, hindi siya pwedeng lagyan ng kasra dito. Hindi tumatanggap ang mamnu minas sarf ng kasra, kaya fatha ang pamalit dito sa mga mamnu minas sarf. Okay? Yun yung pinaka basic. Gusto ko tandaan niyo yung mga pinagsasabi ko na yun, mga sister, kasi magagamit po nyo yan. Mga basic pa lang po na kaalaman yan, lalo na sa mga mas advanced na sa inyo. Pero gusto ko lahat kayo, pag sinabing mamnu minas sarf, hindi siya pwedeng pasukan ng tanwin at hindi rin siya pwedeng pasukan ng kasra. Maliban na lang doon sa jumla na
na masajid, ilal masajidi. Okay, ganun. Medyo mataas ng kaalaman yun. Yun yung isa sa pinakamahirap na pinag-aralan ko patungkol sa nahu, ang mamnu minas sarf. Okay. Alhamdulillah. Okay, number 2. Sabi dito, aki ulit, no? Si aki ulit, amsi ila Makkata. Amsi, aalis ila Makkata. Ang amsi kasi, ito ay parang safara. Amsi ila. Parang nagdaan na to. Diba? Safara. Parang naglakad ila Makkata. Okay. So, safara. Fi'lul madi. Okay. Ganon yung pagbaybay dun sa jumla. Hindi tayo pwedeng basta sagot ng sagot. Si Huda, babae yan, si Huda. Hindi siya pwedeng lalaki. Okay. So, dapat pang babae yung sasagot natin. Huda kitabal qabla yawmiyan. Qabla yawmiyan. Okay. Pagkatapos ng 2 araw, yawmiyan. Okay? Pagkatapos ng 2 araw, so ano dapat pagkatapos ng 2 araw? Karaat. Natapos na. Karaat. Okay? Huda karaat al-kitaba qabla yawminan. After, before. After. Okay? Tapos na nangyari. Tama. Tapos na nangyari. Nagbasa na si Huda ng libro after 2 days. I think so. Okay, correct me if I'm wrong, sa mga English experts, Arabic expert. Ang hirap i-translate kasi. Okay, number 4, Huda, before. Okay, tama, before. Before 2 days. Hindi. Nagbasa si Huda after 2 days. Before 2 days. Sige, before na yan. Okay, number 4. Huda. Ano bang sagot dyan? Si Huda ulit. Takra'u. Takra'ul kitaba al-ana. Kasi ang takra'u ay fi'lul mudari. Dahil naman dito sa al-ana. Okay? Ngayon. Nagbabasa si Huda ng libro ngayon. Okay? Yun yung al-an. Okay. Huda, si Huda ulit. Babae. Al-kitaba ba'da. Okay, ba'da gadan. So, after tomorrow. After tomorrow. Okay. Sa takra'u. Okay. Ito pala, merong ba'da dito at qabla. So, after itong ba'da at before nga itong qabla. Yun yung palatandaan paano natin ilalagay dito. Okay. Pati itong al-an. Okay. Yun yung mga, tapos itong amsi. Okay. Yun yan. Yung gadan, yan din, palatandaan para malaman natin kung ano ilalagay natin dito. So, since sa number 5, ba'da gadin, ibig sabihin, after 2 days, ay after tomorrow. So, sa takra'u. Okay. Sa future siya mangyayari, diba? So, lalagyan natin ng sa. Ay, hopefully, walang naguluhan, ha? Sa mga pinagsasabi ko, nahirapan lang ako sa translation ng Arabic sa English. Okay? At hindi yun ang aking, hindi ako sinanay para doon. Naintindihan ko siya, pero hindi ko lang siya mai-explain. Ipinagbabawal yun ng sheikh ko ang pag-explain ng Arabic sa English. Okay? Okay, susunod at tadribut tani, da. Ito na da ulit. Tandaan natin ang da, ito ay put something.
Da kullu fi'lin minal af'ali taliyati fil maka. Bakit siya nag-lift? Naboring ba siya? Sorry. Okay, sabi dito, kunwari, pag-iwahiwalay natin ang mga fi'lul madi, ang madin, hadirun, mustakbal. Pag-iwahiwalay natin sa mga bawat column na yan, dito tayo pipili sa mga ano na to. Yun yung mga nakalagay dyan. Kunwari, etong sa tasma'u, sa yasma'u. Okay, so since maririnig parang niya in the future. So dito mo, sa mustakbal mo ilalagay. Okay, itong number 1 na to, dito sa mustakbal mo ilalagay. Okay, dahaba. Sabi ko sa inyo, ano pala tandaan ng madi? Fi'lul madi, bil fatha. So dapat itong dahaba na to, number 2 na yan, ay dito mo ilalagay. Okay? Tama ba? Narinig nyo ba? Tingnan nyo lahat ng mga bil fatha dyan. Etong amara. So, yan ilalagay mo dito. Okay? Asan pa? Safara. Number 4. Ilagay natin number 4 para tandaan. Lalagay mo dito. Asan pa? Faala. Ay, nandito na pala yung faala. Okay? Ito, aksana. Number 5. Ilagay mo dito 5. Asan pa? Lahat ng may patha dyan ay ilalagay mo. Okay? Wala na yata. Wala na. Okay. Okay. Sa ano naman fi'lul hadir or fi'lul mudari, tingnan nyo yung unahan niya. Okay, tapos damma siya. Yung unahan dapat may ya dyan. Ana ito, 'di ba? Yung hamzatul qat'i, pangit. Hamzatul qat'i, baya, may ta, ana ito, at may nun. Yan yung mga nasa unahan ng fi'lul mudari. Pag ito, nakita nyo sa unahan ng fi'lul mudari, ng isang kalima na nandito, ibig sabihin siya ay fi'lul hadir or fi'lul mudari siya. Okay? So, hanapin natin ang hamzatul qat'a, ya o ta at saka nun. Pag meron sila dun sa unahan, ibig sabihin, fi'lul mudari siya. Tapos, damma yung dulo. Okay? Dulo ng kalima, damma. So, katulad nito. Okay? Damma yung dulo niya, tapos meron siyang ya dito sa unahan, tapos damma yung dulo. So, ibig sabihin, fi'lul mudari siya. Okay? Fi'lul hadir. So, number 1, lagyan natin ng number 6 para tandaan. Dito mo ilagay yung 6. Okay? Asan pa? Eto. Ya'khudu. Kinuha niya or nag-umpisa siya. Ya'khudu. Dalawa kasi yung ibig sabihin ng ya'khudu. It depends on the sentence. Pwedeng nag-umpisa siya or pwedeng kinuha. Okay? So, nandun na naman yung ya. So, it means at yung damma. So, it means siya ay fi'lul mudari. Ilagay natin siya na number 7. Okay. Yung ilagay mo dyan. Susunod. Eto. Yash'uru. So, andun yung ya, andun din yung damma. So, number 8 yan. Saan pa? Eto, yaf'alu. Ano dito na pala yaf'alu? Okay. Wala na ba? Eto, yastaki. Number 9. Bakit ganun? Okay. Number 9 yan dito. Okay. At saka ito, ashtari. Istara yata to, istara. Fi'lul mudari, fi'lul madi to. Istara. Lagyan natin ito number 10. Okay, 10. Dito yan, fi'lul madi. Okay. Ashtara yan, hindi siya istari. Okay, dapat may hamzatul qat'a. Okay. At dito na lang yung wala na ba dyan iba? Okay. Lahat dito sayatanawalu ilalagay mo dito. Itong sayufakkiru
yufkiru, lalagay mo dito. Etong sayaf'alu, ay ito na pala sayaf'alu. Sayakra'u, lalagay mo dito. Sawfa yanjahu. Okay, lalagay mo dito. Okay? Is that clear? Basta yun lang yung tandaan ninyo. Ang fi'lul madi, dapat ang unahan, ay mudari, dapat ang unahan niya ito. Anay tulad sinasabi. Okay? Itong hamsatul qat'i, ya, ta, tsaka nun. Yan yung mga ano. Yung nun naman, nahnu naman yun. Pang takdiru nahnu or we. Tapos itong ano naman, takdiru ana or ako. No? Pang babae man o pang lalaki. Tapos itong ya, pang lalaki at itong ta, yun yung mga basic na yung nakaalaman. Okay. At ang fi'lul hadir ay damma ang dulo. Okay, at ang fi'lul madi ay fatha ang dulo. Whatever happen, dapat ang fi'lul madi hindi siya nababago ang mga harakat sa dulo. Lagi siyang fatha, daiman, maftuh. Okay? Maftuhul akhiri abada. Okay? At ang fi'lul hadir, pwede siyang maging damma yung original niya, fi'lul hadir. Pero pwede siyang maging sukun at pwede rin siyang maging patha. Pag may pumasok sa kanyang awamil or may pumasok sa kanyang kalima na magpapapatha at magpapasukun. So, sobrang dami kasi nun. I think binanggit ko na rin yun yung magpapasukun, di ba, sa fi'lul hadir. Kunwari, fi'lul mudari. Kunwari, lagyan mo dito ng lam. Nabanggit na natin yan na, di ba? Isusukun niya yan. O kaya lamma. Pwede rin yung lamma. Okay? Or alamma. Nagtatanong ka. Alamma or alam. Okay. Yun yung mga magpapasukon sa fi'lul mudari. 18 yun. Okay, nabanggit ko na yata yun sa inyo. Kunwari ng lam, walamma, wa alamma, walamul amri wa du'a, wala finahi wa du'a, wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa idma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haytuma, wa kayfama, wa idha fi syi'ri khassa. At yung magpapapatha naman sa fi'lul mudari, katulad ng lan. Okay? Ang magpapapatha naman sa kanya, kunwari, yan yaf'ala. Okay? Lan yaf'ala. So, ang magpapapatha, 10 din yun. Fannawasibu asyaratun. Sabi ni fi'lul ni Ibnu Ajurrum. Okay? Fannawasibu asyaratun. Wahiya. Lan. Wa'an, walan, wa'idan, wakay, walamukay, walamul juhud, wahatta, wal jawabu bilpa, wal wawi, wa'aw. Okay? Pati yung aw. Tsaka yung waw. Okay? Ganon. Okay? Ang pag-aaral. Okay? I hope na natutunan nyo yan, ha? Sige, mag-next na tayo at wala tayong oras. Next. Okay, ano meron dito? Okay, pagsusulit pa rin patungkol sa ad-darsu tasi'u. Al-wahdatul ula al-inayatu bis-sihhati ad-darsu tasi'u. Fahmul masmu. Okay, may audio ito, may audio. I think wala kasi ako ng audio. So meron kayong pakikinggan na audio para masagutan nyo ito number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So skip natin yon kasi wala tayo yung audio. Walang audio yung ating application. Next. Ay, ba't nandito na ako? Ay, ito na pala. Ay, bakit yun? Matapos na ito na kanina, diba? Saan ba ako? Ay, bakit napunta ako dyan? Malayo na yun, Ito, sorry. Okay, fahmul masmu'i. Okay, mudapon ilay ang nangyari dito. Fahmul masmu'i. Okay, ito ang mudaf, ang faham. Ay, sorry, hindi ako nakasulat. Okay. Ito ang mudaf, fahmu. Mudaf. At itong alusmu'i, mudafun ilay.
mudafun ilayhi. Okay. Mudafun ilayhi kasi nga may kasra siya dyan, di ba? So, walang rason, dalawa lang ang rason para makasra ang isim. Either pasukan siya ng huruful qafdi or nasa kalagayan siya ng mudafun ilayhi. Yun yung tandaan nyo lagi. Istami ilan nasi. Ilan nasi. Okay. Asan na ba tayo? Hala. Okay. Ano pala yan? May audio pala yan. Skip na natin yan. Okay. Takallam. Okay. Takallam. التدريب الأول ماذا يفعل كل واحد. What will you do? ماذا يفعل كل واحد. Okay. Para siyang dalawang tao, either may kaibigan ka, okay, ano yung gagawin ninyo? Okay. Shaksun, yung shaksun, ito po yung shaks or person. Ilang person? Kham shaksan. Okay. Parang person, ilang tao. O ganun. Shaksani. Okay. Okay. Shaksun yash'uru bi alamin shadidatin fi batni. Okay. Yung isang tao na lalaki, yash'uru. Natukoy ko na lalaki dahil siya ay maya. Okay, ang pinag-uusapan ay isang lalaki, yash'uru bi alamin shadidatin fi batni. Okay, fil batni. Okay, na kung saan masakit ang tiyan nung lalaki na yon. Sobrang sakit ng tiyan nung lalaki, yash'uru, nakakaramdam siya ng severe pains. Yung isang tao na yun, yung shocks na yun. Anong masasabi mo? So, ilalagay mo dito, painumin siya ng asal. Pwede, kasi yun yung gamot. Yun, ayon sa hadith, yun ang gamot. Number 2, shaksun maridun bisukariye. Okay. Yung taong may sakit, bisukari. Okay? Ang sugar niya. Ano yung masasabi ng yung dalawa magkaibigan doon? Number 3, shaksun maridun bil badanati. Yung badana, parang fats, similar siya sa duhon, yung fats. Okay? Or obese, gano'n, parang gano'n. Okay. Or, basta, hindi siya obese, basta, sa pot shop, mga fatty foods, gano'n. Okay? Shaksun, nahifun, jiddan. Okay? Meron daw, isang tao, nahifun, hindi na siya nahifatun. Okay? So, lalaki yung tinutukoy dito. Yung shaksun, nahifatun, jiddan. Sobrang payat daw nung lalaki. Okay. Number 5, shaksun, yuridu an yakuna sahihan. Okay. Mayroong isang lalaki, yuridu, na gusto niya na gumaling. Yung sahihan, either pwede mo siyang kabaliktaran siya, al-aksuhu marid. Okay? Kabaliktaran niya yung may sakit. Either, kunwari, huwa maridun, wahiya sahihatun. Diba? Ganun. Sahih. Pwede naman baliktaran, huwa sahihun. Okay? Wahiya maridatun. Okay. Babaeng may sakit. Pwedeng magaling siya or healthy siya, yung sahiya.
Kasi pwede rin na ang sahi kabaliktaran. So since may sakit yung usapan kasi dito, yung jumla dito or yung hiwar dito may sakit. So pag sinabing may sakit dito, ibig sabihin healthy siya dito. Yung sahi ay healthy. Hindi siya, pwede rin yung correct, yung tama siya, yung sahi. Na kabaliktaran niya ay khata. Okay? Khata. Okay? Sahi. Yun yung kabaliktaran ng sahi, khata. Pagka correct or wrong. Yung khata naman wrong, di ba? Pag kunwari nagche-check tayo, ginagamit din yung sahi. Pero sa pagkakataon na to, ang ibig sabihin ng sahi na ito, kabaliktaran ng marid or walang sakit. Okay? Gusto niya yung shakson, yung isang tao na gusto niya yurid, na taong lalaki, anya kuna gusto niyang gumaling, maging healthy. Ganon. Okay? So, nasa pagbaybay din ng jumla. Hindi mo pwedeng sabihin dito na, yung lalaki na yung gusto niya maging tama. It depends on the topics na or in the whole month, I think all about health naman to, di ba? Al-inaya to bisiha, ibig sabihin all about health talaga. So, it means hindi naman pwedeng imali mo yun, gusto niya maging tama. Ano yun, parang kulang pa rin yung jumla. So, pag sinabi mong ito ay gusto niyang gumaling, gusto niyang maging maayos yung kalagayan niya, pwede. Okay? Yun yung pinaka right word doon na pagbaybay. Okay? Okay. Ito naman, syempre, ito, siya ay, ito nahifon at ito ay mataba. Okay? Kayong dalawa pa ulit. Okay. Qarin bainal suwaratain. Okay. Ano yung masasabi natin? Kunwari yung dalawa kasi kayong dalawa pa rin. Okay. Suratin na zamilika. Okay. Yun yung mga yung mga comments natin yan. Syempre ito payat, ito yung isa yung mataba. Okay. Next tayo. Yun. Nandito na tayo sa jumla na ito. Uy, may 30 minutes na lang tayo. Saglit na. Ang wahdatul ula al-inayatu bisihhati ad-darsul ashira. Ad-darsul ashira. Ad-darsul ashiru. Nasa ikasampung lesson na tayo. As-sihhatu bainal madi wal hadir. As-sihhatu bainal madi wal hadiri. The health between okay. The health from the past and to present. Kumbaga, the health from the past and in the present. Okay, yun siguro yun. English niya. Okay. Al-tahyi'a fakir fil ijabati anil as'ilati taliyati. Okay. Number 1. Man yatanawalu ta'aman katiran. Man yatanawalu ta'aman katiran. An-nahipu amisa samino. Okay, sabi dito, sino ang kumain ng marami? Ang payatot ba o ang mataba? Sa palagay ninyo. Yun yung unang tanong dito. Ang unang tanong na number 1, sabi dito, man yatanawalu ta'aman katiran. An-nahifu amis samino. Okay. Etong amin na to, sukun yung mim dyan ha. Naging kasra lang dahil iltikaus sa kinain. Okay. Sino ang kumain ng marami? Kumakain ng marami. Ang payatot ba or ang mataba? Number 2.
Mada tufaddilu? Okay, parang what do you prepare? Okay, tufaddilu takdiru anta. Yung takdiru anta, hindi takdiru hiya. Kasi parang tayo yung tinatanong dito nung nitong tanong na to. Okay, what do you prefer or what do you like? It depends on the sentence, of course, but in this jumla, it means what do you prepare or ano ang gusto mo or yes. What do you prefer or what do you like? Ganon. Okay. So, bahala na kayo umintindi dito sa English. Ad-dijaja, manok, amisamaka, or chicken, or fish, lahma, or karne. Okay? Limada, at bakit? Okay, what do you prepare to eat? I think ad-dijaja, or chicken, or isda, or karne. At bakit? Okay. Number 3. Hal yad'u al-islamu ila al-aqlil katir. Okay? Hal yad'u al-islamu ila al-aqlil katir. Yung yad'u parang call. Did the Islam call or preach or what did the Islam teach us or call what do you call for us to eat a lot, yan, para kumain ng marami. Nangangaral ba or itinuturo ba ng Islam na kumain ka ng marami? Ganon. Aklil katiri. Okay, al-aklil katiri. Number 4. Manilladi. Sino ang may gusto or sino manilladi yattabi'ul himyata? Who follow the diet? Who is following the diet? Or ganon. Okay? Sino ang nagda-diet? Yun, tama. As-saminu? Amin nahifu. Amin nahifu. Sino ang nagda-diet daw? Himyata. Sino daw nagda-diet? Yung mataba or yung payat? Okay. Yung mga jumla naman na nandito, yung mga kalima na dito, paulit-ulit na lang yun. Bakit? Yun yung purpose ng muallif para yung mga vocabulary ay sumiksik dun sa mga kokote natin. Sana wag yung bawat kalima na nandun ay pinaulit-ulit nung muallif. Hindi nyo ba napansin? Mula nung umpisa hanggang ngayon, paulit-ulit niya na isinisingit yung bawat kalima na yun para sumiksik dun sa mga puso at isipan natin. Diba? Ang galing nung pagkakagawa nung libro. Ngayon, sino manilladi takral hadihil kissa or hadihil mahaba kasi ayoko magbasa. Sinong gusto magbasa? Magtaas ng kamay para na lang tayo, nasa 20 minutes na lang tayo. Sino ang gustong magbasa? Mashallah, nasa 26 kayo Magtaas ng kamay or ako ang tatawag. Okay, kung sino ang unang nagtaas, siya po ang aking tatawagin si Asnia, isusunod kita, Madam Asnia. Hajiha Abdullah. Okay. Huwag nyo muna ibaba yung kamay nyo. Kayong tatlo. Huwag na kayo magtaas sa iba para pabasahin kayong tatlo, inshallah. Asan na yung hiwar? Okay. Ikaw po, Madam Najiha. Bismillah. Opo. Basahin nyo pati yung dulong mga kalimat. Mga dulong mga harakat. Sorry. Basahin nyo po pati ang mga dulong mga harakat niya. Saglit lang po. Sa kaalaman po ng lahat, ayon din sa sheikh ko, ang Bismillahirrahmanirrahim
mas appropriate hindi naman siya pinagbabawal. Wala akong narinig na nagbabawal na bigkasin ang Bismillahirrahmanirrahim, pero mas appropriate siya na bigkasin sa Quran pag mag-start ka ng Quran. So pwede naman Bismillah, ganun, okay na. No. Okay. Para sa lahat 'yon, hindi po 'yun para sa inyo lang, ha? Okay. Opo. Okay po. Sige po. Alamatu fil madi. شح. نعم. صحيح. نعم. تعامى. زواج. بالمرأة الثمينة. Okay. Okay. Ayaw niya ng payat. Tibbu. Taqaddamat tibbu. Katiran. Katiranil. Okay. Pag itutuloy mo, katiranil al-ana. Okay? Sige. Next kalima. Okay. Uy, grabe. Naam. Kulubi. Okay. Ang kulub ay jam'u ng kalb. Okay. Sige. Dammi. Laqad dammi. Dammi lang yon kasi may alif lang. Laqad. Na.
Naswiyat. Okay, hasbuki. Hasbuki. Okay, ang next, sino ba nagtaas? Ang next ay si Asnia Haji Hasan. Doon ka po sa ano na yan. Saan ba siya natapos? Doon sa Naswiyat. Dito na sa Asbahal Atib. Khubs. Kulil khubs. Ulitin niyo po. Kulil khubs al asmara. Yun. Naam. Hasbuki. Mashallah. Okay, jasakillah. Ang next, kailangan mahati kayong tatlo, syempre. Si Sara Bantuas Haji Amir. Haji, ha? Okay. Sa last paragraph po kayo, madam. Sa Da'a al-Islam. Madam. Kasi nawawala natin. Okay po. Sige, umpisa nyo na po kasi maubos na yung oras natin. Mashallah. Suratul Ha? Okay, next. Waqala Rasulu. Sallallahu alaihi wasallam. Saglit. Asbuki. Saglit lang po. Ukulatun. Okay. Ang nakalagay na baris ay akala, 'di ba? Akalatun ang nakalagay na baris, pero ukulatun 'yun. Okay, palitan mo lang po. Sige po. Mag-umpisa kayo doon. Sallallahu alaihi wasallam. Hindi linapsi. Saglit lang, sis. Okay, pag sinabing linapsihi, yung kaluluwa na yun. Okay? 1/3 ng kaluluwa. Di ba? Yung ilalagay mo dun sa tiyan mo, hindi na siya hininga, kundi magiging kaluluwa siya. Ang linapsihi, kaluluwa niya. Parang ganun. Pag linapasihi, yun yung hininga. Okay? So, okay na po. Sis, ano niya po, i-off niyo yung mic niyo kasi papaliwanag ko ng mabilisan, inshallah. Okay. Ang sabi dito,
Parang may oras ba tayo? 10 minutes? Kaya ba yun? Okay. Kanat's alamatu. Itong alama, ito ay sign yan. Sign or senyales. Okay? Kanat alama as-sihhati, kumbaga yung sign the sign of the healthy was, okay, yung senyales na ikaw ay malusog or healthy ka, fil madi, sa nakaraan, nung unang panahon, let's say unang panahon, basta nung nakaraan, an yakunal al-insanu saminan, pag mataba ang isang tao, ibig sabihin daw noong nakaraang panahon ay mataba. Ang lahat ng matataba ay healthy. That's all. Okay? Katirul lahma jahmi. Ito jahmi yung mga fats or ganon, yung duhon. Di ba nabagit natin ng mga nakaraan yung duhon? Etong jahmi siya. Kasing katulad lang siya. Fal insanu saminu huwa sahi. Ito, tinan nyo. Ang tao daw na mataba, huwa sahi. Ibig sabihin, ito yung sahing sinasabi ko, di ba? Siya ay healthy. Di ba? Yung tinukoy ko kanina, ang sahi dito ay hindi siya correct or tama. Ang tinutukoy dito, fal insano saminu huwa sahi, siya ay malusog. Ang taong mataba, siya ay malusog. Yun yung pinakamalapit niya doon, inshallah. Okay? Wal insano nahipu huwal marid. At ang insan or ang tao na payat, siya ay may sakit. Al marid. Wakanan nasu yakuluna katiran. At ang mga tao ay nagsikain ng marami. Kasi gusto nga nilang maging mataba. Okay? Ida wajadu taama. Pag may pagkain, kunwari, pag may handaan, sige lang sila ng kain. Okay? Wakana rijalu. Okay. Wakana rijalu yufaddiluna. Okay? Ang yufaddiluna dito, yung in favor or prepare. Parang ang mga lalaki, ang mas gusto nila az-zawajal bil mar'ati saminan. Ang gusto nilang pakasalan or asawahin, mga kalalakihan noon ay yung mga matataba. Kasi ang mindset nila pag mataba ay healthy. Wala yuhibbuna zawaja bil mar'ati nahifatin. At hindi nila gusto na mapangasawa ang mga babaeng mga payat. Ayaw nila ng mga sexy. Gusto nila mataba. Okay. Yun yung mindset noon. Kasi nga, pag sinabing mataba ay healthy. Yun yung mindset nga. Taqaddama. Okay. Taqaddama fi'lul madi. Dahil sa bil fatha. Taqaddama tibbu. Okay. The medicine advance or move forward. I think, nangunguna. Basta nagiging advance na ang medicine, katiran al-an, ngayon. Okay? Kumbaga, paano ba yung takaddam? Basta nangunguna ang mga medicine na katiran al-an. Okay? Daharaan hunaka amradan tusibu shaksan saminan. Okay, nagsilabas, dahara, lumabas, it appear. Okay? Ang mga disease, amradan, mga disease na ano para bang nagsisilabas na ngayon ang mga may sakit na kung saan that disease strike the obese person. Kumbaga ang pinupuntirya ng mga sakit na yon ay yung mga obese or matatabang tao. Okay? Yung daharaan hunaka amradan tusibus shaksa samin. Okay? Mga tao matataba, yun yung pinupuntirya, yung mga tao matataba ay nagsilabas na sila ay may mga sakit. Okay? Wahiya amradun khatiratun. At ang mga sakit na yun or ang mga disease na yun ay sobrang danger or sobrang lala, sobrang malalalang mga sakit, yung mga nagsilabasan. Mitslo, halimbawa, amradil qalbi, yung mga may sakit sa puso.
Okay? Wasukariyi, matataas ang mga sugar, mga diabetes, at dagtudam. Okay? Natalakay natin nun, yung mga high blood pressures. Okay? Yung dam, dugo yan. Okay? High blood pressure. Excuse. Lakad asbahatil badanatu. Okay. Yung lakad, parang ba yung lakad dito? Yung asbahat, parang it became na ang mga obese person, yun yung mga yung mga nagsimula, ang mga obese person ngayon al-yawma, no? 'Di ba kanina fil madi, ngayon al-yawma, ngayon na present na ton. Okay? Ang mga matataba obese al-badana to parang sa duhon, 'di ba? Yung nakuha natin nun. Badin. Yung badana, yun yung badin. Parang badin. Hindi siya bading, ha? I-search na yan, badin. Okay, badin. Okay, al-yawma. Al-alama to. Ang senyales alal maridi. Ang senyales naman ngayon ng may sakit ay nasa na ba ako? Nawawala na ako. Okay. Ito, akada. Akadan nasu yattabiuna. Okay? Ang mga tao, 'di ba, natuklasan dito na ang mga alama na siya ay may sakit, okay? Wa alamal may sakit. 'Yun yung mga matataba. Okay? Palatandaan na ngayon na ang mga may sakit ay ang mga matataba na. Dati, di ba, pagka sinabi nung al-filmadi, sinabi pag mapayat, ay siya ay may sakit. Ngayon, al-yawma, ibig sabihin ngayon, ang palatandaan na may sakit ay yung mga matataba, mga obese person. Okay. Tapos, panibagong jumla, wa'akadan nasu, at ang mga tao ay nagsimula, yattabiuna. Okay, nagsimula sila na paano ba? Okay, na yattabiuna, parang nag-umpisa ang mga tao na mag-diet. Okay, alhimyata. Yattabiuna alhimyata. Okay, nag-umpisa ang mga tao na mag-diet dahil nung nalaman nila na ang mga obese person ay may mga sakit. Okay? Sumakit na lalamunan ko. Okay. Falyatanawaluuna ta'ama kalilan. At nag-umpisa na rin sila na kumain ng kakaunti lang, kalilan. Okay, nag-umpisa na rin silang mag-diet. So, pag nag-diet sila, kailangan konti lang kainan nila, kalilan. Okay. Ano yun? Adan? Okay. Wayabda'iduna anis sukariyati waduhuni wanaswiyat. Okay. Ito, yung yabda'iduna, parang lumayo sila. They stay away from the sukariyat, from the desserts, from the sweets. Okay? Parang lumayo sila sa pagkain ng mga matatamis. Okay, waduhun, yung mga matatabang pagkain, may mga tabang pagkain, ganun, basta mga fried chicken, basta matataba. Okay, wa nasuyati, at yung mga carbohydrates. Okay, or mga starch, ganun. Wa asbahat tibbu. Yuhaddirunan nasu minat taami abyadi. Okay. At ang mga atibbo, nakuha natin yung atibbao, nakuha natin yung mga atibbao, di ba? Yun yung mga doktor na marami. Okay? Asbahat, the doctor start para mag-warn. Etong yuhaddiruna, ito yung para bang nag-start na ang mga doktor na mag-warning sa mga tao na kumain ng mga mapuputing pagkain, mga white foods or taamul abyadi. Okay? Minat taamil abyadi, yung mga pagkain na kulay puti. Okay? Nag-warn
nagsimulang mag-warning ang mga doktor sa mga tao na umiwas sa mga pagkain na mapuputi. Okay? Abyad yung puti, di ba? Wal halibi kamil dasam, at yung gatas na mga full fat or full cream, ganon. Okay, yung mga gatas na full fat or full cream. Kailina, saying. Okay, saying. Ibtaid anis sukari. Ibtaid anis sukari. Okay. Stay away from the sweets. Okay. Lumayo kayo sa pautos yun, ibtaid. Lumayo kayo sa mga matatamis. Okay? Da kalilan minhu. Okay? Put. Yung da na wala natin kanina, put, nakakaunti minhu fitaam. Okay? Sa mga pagkain. Sabi dito, la ta'kulil khubsal abyada. Huwag kayong kumain ng puting tinapay. Kulil khubzal asmara. Kumain kayo ng tinapay na yung asmara kasi hindi tinutukoy dito yung brown. Okay? Na specific siya sa brown. Okay? Ang tinutukoy na asmara dito yung mga dark bread. Okay? Mga dark bread. Pero dito sa Saudi, pag sinabi mong asmar, automatic na yon na khubz asmar, automatic na yon na brown bread kasi wala naman black bread, no? Pag sinabi mong black bread, itim na tinapay or sunog na yon kasi black na siya. Di ba? Okay. Wa ta'kulil aruzal abyada, at wag kayong kumain ng bigas na puti. Of course, hindi siya bigas, kanin siya. Yung arroz kasi ay bigas or kanin. Okay? Huwag kayong kumain ng puting kanin. Sabi niya ganun. Kulil aruzal asmara, at kumain kayo ng brown rice or red rice. Mostly sa Pilipinas kasi red rice. Yun yung tinetake ng ano ko ng umbi ko red rice talaga. So ang tinutukoy dito na asmar naman ay red rice na siya. May brown rice ba? I think meron din yata. Okay. Asbahan nasu yabta'unal himyata, at ang mga tao ay nag-umpisa na sumunod sa pag-diet. Okay? Fayakuluna kalilan minal lahmil akhmara, at sila ay kumain na lang ng kakaunti sa mga karne na pula. Ahmara. Wal bayda, at wal baydi, yung mga itlog. Okay, konti na lang sila mag-intake, ganun. Watanawaluna katiran minas samaki, at kumakain na sila ng marami sa mga isda. Okay, waddijaji. Okay, mga manok. Wal khadrawati. Yung mga khadrawat, ito yung mga gulay. Khadrawat. Okay? At fawakihi. Ito na yung mga prutas. Wa fawakihi. Da'al islamu ilal himyati. Okay lang mag-extend tayo ng konti ha. Last day naman natin. Kailangan natin talakayin to. Mga kapatid, sana maintindihan ninyo ha. Sorry. Ang muhim nitong pinag-aaral natin. Tatalakayin na yung aya at yung ang tawag dito, yung hadith ng Propeta Muhammad. Okay. Da'al islamu ilal himyati. Ang ito ay the Islam called or preach or teach us. Islam teach us ilal himyati, para mag-diet. Okay? La'anna al-aqla katira yusibul insana bilbadanati. Okay? Sabi dito, parang ang tunay laan na ang pagkain ng marami gives parang dahil sa pagkain ng marami tayo ay tataba. Okay, laan na akalal katira. Okay, parang gives para maging parang itong yusibu, ito yung gives.
Al-insan para tumaba. Badanati, yung obesity. Bil badanati. Okay? Kala ta'ala, sinabi ng Allah, Wakulu washrabu, yung kulu, kumain kayo at uminom kayo, wala tushrifu, at wag kayong mag-transgress or mag-aksaya, wala tusrifu. Okay, yung tusrifu na yan, takdiruhu antum. Okay, or tapos innahu la yuhibbul musrifina. Okay, at hindi gusto ng Allah or hindi parang ayaw ng Allah yung mga mapag-aaksaya or parang nagko-cross the line or mga nagtra-transgress against the food, yung parang nag-overeating na, nag-overdrinking na, ganun. Okay? Okay, matatagpuan to sa suratul Al-A'raf. Okay, aya na 31. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag binanggit ko ang sallallahu alaihi wasallam, ay banggitin nyo rin. Okay? Wajib na banggitin. Iwajib natin yung sarili natin na banggitin natin yun. Okay? Yung sallallahu alaihi wasallam. Basta marinig yung sallallahu alaihi wasallam, magsabi din kayo ng sallallahu alaihi wasallam. Hindi nyo kailangan mag-open ng mic. Okay? Mamala'a adamiyun. Okay? Yung mamala'a, itong mala, ito yung fe'lul lamadi. Mala, yung feel. Ay, nalaglag ang iPad. Bismillah. Okay. Okay, sorry. Nalaglag. Mamala'al adamiyun. Okay? Wi'aan. Okay. Whoever feel yung adamiyun kasi parang ito'y bani Adam, yung mga anak ni Adam. Or tumutukoy yung adamiyun dyan, tao. Lahat ng tao. Kasi ang lahat ng tao galing kay Adam, alayhi salam. Diba? So, ang tinutukoy ng adamiyun na yun, kung sino man, whoever feel, sino ang magpuno, yung mala dito magpuno. Itong wi'aan, ito yung parang vessel siya, basta container, type of container. Sino man ang magpuno mula sa anak ni Adam, sharran. Okay? Yung sharran, kabaliktaran niya yung khair. Yung sharran, worst. Yung khair naman, mas mabuti. Parang ito ginagamit siya parang to differentiate between the two things. Kumbaga, yun yung ginagamit ng sharran tsaka yung khairan. Sharran mean, ibig sabihin, that worst. Okay, kunwari, sa khair, as-salatu khairu minan nom. Ang sala ay mas mabuti kaysa sa pagtulog. Yung kabaliktaran naman yung sharran, kunwari, sinabi mo naman na al-munafiku syarra minal mu'minin. Okay? Ang mga munafik ay worse than the mu'min. Ganon. Okay? Yun yung syarran dito. Parang evil, parang worse than. So, therefore, mamala adamiyun wi'aan syarra min batnihi. Sino man ang sa mga anak ni Adam, kung sino man sa kanila ang magpuno na ang pinaka-worst na punuin mula sa wiyaan ay ang kanilang mga tiyan. So, pag pinuno natin yung tiyan natin, yun yung pinaka-worst na punuin kaysa doon sa container. Nagets nyo yung gustong ipaliwanag dito? Kung sino man mamala, kung sino man ang magpuno, the worst container you can feel is your belly. I think that is the nearest explanation on that in English. Okay? The worst container you can feel is your belly. That's all. Ang pinaka-worst na punuin ay ang tiyan natin. Okay? Yun. Min batni, I think. Okay. Dito sa bihasbi, parang hasbinallah wa ni'mal wakil. Sapat
or sufficient. It is enough for me, or it is sufficient. Bihasbidni adamil ukulatun yukim na sulbahu. Okay, tama. Kasi iniisip ko to, ukulatun. Okay. Ang sabi dito, it's enough or it's sufficient in the Bani Adam, yung mga anak ni Adam sa mga tao na kumain ng ilang kagat para tumayo. Itong sulba, ito yung backbone, parang yung back, okay? Para yukima, yung tumayo, okay? Kasi ang sabi dito, sapat para sa mga anak ni Adam or sa mga tao ang ilang kagat para tumayo. Okay, hindi sinabing maraming kain, kundi ilang kagat. Ukulat. Okay? Kasi di ba, tingnan nyo dito. Tanggalin muna natin yung yung nakalagay doon para makita natin. Bil fatha siya dito. Akalatun. Sinabi ko ukulat yan. Bakit ukulat? Kasi ang akalatun, ito ay translation niya meals. Plural. So, sapat, sabi dito, bihasbi, ibni Adam, sa mga anak ni Adam, ang maraming meals, ang maraming pagkain para tumayo. No, hindi siya di ba? Hindi siya rights na grammar para doon. Inuutos nga ng Islam ang himya, al-himya, ilal-himya. Pero bakit meals? Maraming pagkain. Okay? So, therefore, sinabi ko dito na ukulat dahil ang ukulat eto. Sorry, pangit yung sulat ko. Okay. Uklatun. Ang uklatun, ito ay bite. Isa lang. Isang kagat. Okay? Pag ukulat, bites. Maraming kagat na pagkain. Maraming subo. Or 3 subo, ganon, ilang bites. Okay? Yung bite, isang subo lang. Isang kagat lang. Ganon. Okay? Sabi dito, bihasbi ni Allah, bihasbi ni Adam, ukulatun yukimna sulbahu. Okay? Tama. Tama yung sinabi ko. Sapat para sa mga anak ni Adam ang kumagat ng mga ilang kagat para tumayo. Okay? Yun yung pinaka-explanation dyan. Kaya ito ay ukulatun. Okay. Fa'in kana la mahalatu. Di ba natandaan nyo dati yung la Buddha? La Buddha. Eto, la Buddha tsaka yung mahallata, parehas lang sila. La mahallata. Or, no escape, parang it's a wajib, parang ganun na yung pag ilang kagat lang, huwag kang kumain ng marami. Okay? Dinugtong pa dito. Fatulutun. Ibig sabihin ito yung 1/3. Okay? Pagka sinabing 1/2, kalahati, nispun. Pag sinabing 1/3, sulutun. Pag sinabing 1/4, rubo. 1/5, khumus. 1/6, sudus. 1/7, subo. 1/8, sumun. 1/9, tuso. At 1/10 ay usur. Okay? Yung mga inshallah mapag-aral natin. 1/3 ay fatulutun, ito ay 1/3 ng littaamihi, ng pagkain. Okay? At 1/3 watulutun li syarabihi, at inumin, 1/3 sa inumin. At watulutun li nafasihi, at 1/3 naman sa breath or hininga. Okay? 1/3 sa hininga natin. Kasi ang linapsihi, katulad ng sinabi ni Sister kanina, hindi pwedeng linapsihi. Linapasi. Kasi linapsihi, parang yung kaluluwa. 1/3 ng kaluluwa ang ilalagay mo dun sa tiyan mo. Di ba? Sorry, hindi ko siya tinatawanan, pero maging aral siya sa lahat. Linapasihi at linapsihi. Okay? Yun yung doon yung aral
Doon, may hindi pa ba ako nabanggit? I hope I did myself clear or did myself on that. So, may tanong patungkol dito. Okay? Wala na kasi overtime na tayo ng 15 minutes. So, hanggang dun na lang siguro pag may tanong. Saglit. Sino pa ang may tanong magtaas ng kamay, Madam Asnia? May tanong po ba sila?